Amen. Puri ng Panginoon, salamat sa Diyos. So, ang ating pong exhortation ay tungkol po sa pag-asa. Ano po po? Sabay po po katulad ng ating tema ngayong taong ito. Tayo ay nakaangkla sa pag-asa at ang ating pag-asa is ating pong Panginoon sa Kristo. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Isaiah, Kabanata Siyam, Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. Basahin ko sa inyo ng salita at tayo po ay Isaiah chapter 9 verses 6 and 7. For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, and Prince of Peace. There will be no end to the increase of his government or of peace on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and righteousness from then on and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will accomplish this. Ay pinalangin naman namin kami po ay tumalapit sa iyo, sa dalito ay po makapulihan, ikaw masambat na parangalan sa lahat sa mga pag-aaral na ito. Isago mo po ang Panginoon sa iyong bumanag, karunungan na bumula sa pag-ispiritu sa iyong salita. Papahayagan na nagugyo sa aming mga puso upang ikaw ay aming liwanag ng taas. Ikaw po patuloy ng may taas. Gamitin mo tama ako sa pangalan ko na ito sa Jesus. Okay. So, ang title po ng ating pag-aaral is The Timely Hope in the Birth of Christ. O ang tamang panahon ng pag-asa sa kapanganakan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ang kapanganakan po ng Panginoon ay nagsisignify po ng pag-asa. Ano po? Ito po yung pag-asang tinatanaw na malayo pa. Simula ng mahulog ng tao sa kasalanan from Genesis chapter 3, ay umaasa sila na darating ang isang tagapagligtas sapagkat ito'y pangako ng Diyos sa atin in Genesis chapter 3 verse 15, kung saan ang isang tao, ang isang sanggol ay iaanak, ano po, mayroong isang iaanak ng Bethlehem o ng isang babae, at ito ang magiging pag-asa ng bawat tao. Samantala, sa atin naman kung binasa contextually, ang mga pangyayari ng panahon na ito, nung hinula po ito, ay panahon po ni King Ahaz. Ano po? Kunyari, Ahaz. Tapos ba Ahaz? Ano? Si Ahaz talagang ginawa niya. Okay. So, si King Ahaz, kung hindi niyo po na nalalaman, ito po yung one of the darkest moment, ito po ang isa sa pinakamadilim na bahagi sa kasaysayan po ng Israel noong panahon po ito. At kinakailangan nila ng isang liwanag sa kanilang pong buhay. Bakit? Sapagkat, bigyan ko lang kayo ng background, contextually, ano po kung bakit ito ay mahalaga ang bahagi ito ng Isaiah 9, verses 6 and 7. So, nung panahon po ito, ang Judah po ay nasa isang malaking despair. Ang tinatawag natin na malaking despair ng kanilang buhay kasi sila po ay lumayo sa Panginoon, nahati po ang Israel and then yung Judah. At nung panahon po ito, una, nararamdaman nila yung despair kasi meron silang tinatawag na pagkatakot sapagkat sasakupin sila na there's a fear of invasion. Yung kanilang kapatid o yung Israel na Ephraimite ay sumagpit sa Syria. So, Syro-Ephraimite crisis. So, si Haring Ahaz po, magkaroon siya ng isang malaking takot. Ano po, sapagkat ng bahagi ito, in Isaiah chapter 7 verse 2, the house of David was told, Aram has allied itself with Ephraim, so in Syria, the hearts of Ahaz and his people were shaken as the trees of the forest are shaken by the wind. So nakita niyo yung takot niya, yung puso niya ay nanginig sa takot, na katulad ng isang puno sa gubat, na hinihipa ng hangin, talagang shaken po yung sibit, talagang in great fear, engulfed siya po siya ng fear. So, in despair po yung Judah ng panahon na ito. This shows their terrors at the looming war kasi mayroong parating na gera. Bagamat sila po ay nakugkog na. Kasi sila po ay matigas ang ulo. Nung panahon ito po, si Ahaz po ay
isang klase yung tinatawag na hari na talagang sa buhay, suwail sa Diyos. Ikalawa po, sila po ay nasa ilalim ng opresyon ng Assyria. Ahas sought help. So, ang ginawa po ni Ahaz, bagamat iniimbita siya ng Diyos, lumapit sa kanya, sa halip, ang ginawa po ni Haring Ahaz talaga po, ay lumapit po siya sa Assyria. Ano po? Sought help from Assyria instead of God, which led to heavy tribute and humiliation. So saan nangyari? Sabi ng Assyria, okay, kung kayo lalapit sa akin, ito na yung pagkakaroon na gusto namin patunayan na ang Diyos namin ang tunay na Diyos, kaya ito yung magiging alipin namin at lahat ng inyong kinikita, ibibigay ninyo sa amin. So it's halip na, alam niyo, ito yung reflection ng isang tao na sabi ka lumapit sa Diyos, lumalapit sa tao, lalo siya nagpapailalim sa mga bagay na umaalipin sa kanya. In 2 Kings chapter 16, verse 7 to 8, Ahaz sent messengers to the Philistine king of Assyria, saying, I am your servant and vassal. Come up and save me from king of Aram and the king of Israel who are attacking me. And Ahaz stole the silver and gold found in the temple of the Lord and the treasures of the royal palace and sent it as a gift to the king of Assyria. So lahat ng kanilang gitong pag-aari na nasa templo, nasa Panginoon, ay dinala pa niya kay Haring, dito po sa hari na Assyria, si Tiglath-Pileser. Ano po, si Haring Tiglath-Pileser. And then, ito rin po yung magkakataon kung saan ang Judah ay nasa spiritual darkness and idolatry. Okay, so si King Ahaz po ang nangunguna sa Judah sa idolatry at sinakripisyo niya ang sarili niyang anak. Ganun po siya ka-Ahaz. In 2 Kings chapter 16 verse 3, he walked in the ways of the kings of Israel and even sacrificed his son in the fire. Engaging in the detestable practices of the nations the Lord has driven out before the Israelites. Talagang isa po siya sa mga hari na nahawa na siya noong mga nations na kanilang in-invade. Imagine ninyo kung gaano siya ka-idolatrous na sa sarili po niyang anak ay i-aali na niya sa mga idols. Ito po yung katayuan nila. They are in a great darkness. Ano po? And then Isaiah's inception of darkness describes vividly in Isaiah chapter 8, verse 22, then they will look forward toward the earth and see only distress and darkness and fearful gloom, and they will be thrust into utter darkness. So, ipinapakita ni Isaiah na, alam niyo, nabubuhay nung panahon na ito, sila ay lumalakad sa pighati, lumalakad sa kadiliman, lumalakad sila sa paligid ng puro kasamaan, at sa halip na sila makaahon dito, kasi tumalikod sila sa Diyos, lalo po sila nabubumol sa kadiliman ng kanilang buhay. Ito yung panahon na ito, ng pagkakataon ito, kung saan ipinangako ng Diyos na magkakaroon ng isang tagapagligtas o siya magbibigay ng kanyang anak na magiging daan. So, contextually, yan po yung nangyayari ng panahon na yun. Now, kapag ating po babasahin, maraming nagsasabi na itong Isaiah chapter 9 verse 6 ay isang pangyayari na naganap na kasi ginamit na sa isang past tense na a child will be born. Actually, pag binasa po natin ito sa salita po ng Hebreo, hindi po ito will be talaga, ito po talaga a child is born and a child is given to us. Kaya maraming nagsasabi na critic na, uy, hindi talaga yung prophetic kasi yan ang hula na nangyari na. Pero meron po tayo tinatawag sa Hebreo na tinatawag po ng prophetic tense. Na kaya po ginagamit ang salitang naganap na sapagkat ito po ay ang katiyakan na ang bulan ito'y magaganap. Alam niyo mo yan. Kung mapatanda po natin sa aklat ng Efeso, ano po ang sabi? You are seated in Christ in the heavenly places. Yung salitang seated is already past tense, pero hindi pa nagaganap na ito pa tayo. Tama po. Sapagkat yan po yung tinatawag ng prophetic tense, na ibig sabihin, ginagamit na ang past tense dahil tinitiyak ng Diyos na ito ay siyang mangyayari. Okay. Ganun din po ito. Kaya po ito, kung ating titignan, nagbibigay ito ng pag-asa kasi sa tense pa lang, pag binasa natin, makikita natin, if that is a prophetic tense, na magaganap dahil sinabi ng Diyos, then it gives us hope, nagbibigay ito ng pag-asa.
Now, paglipas po ng 600 years or 700 years, dumating na ang panahon ng tinatawag natin na New Testament. At ito yung tinatawag natin na kaganapang kalahati dahil ang kaganapang iba ay pagdating pa ng Millennial Kingdom. Okay. Pero ang kaganapan sa chapter 9 verse 6 ay narito po sa bahagi ito. At ang pangyayari nung panahon na to in the Old Testament ay halos kapareho ng pangyayari in the New Testament kung saan magaganap na ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, ang Misaya. Hindi po ba? Parang nakakamangha talaga pag ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay kasi makikita mo yung pangyayari. Now, fast forward 600 years. Ano po ang nangyari? Israel is now under the same gloom of darkness. Nasa kaparehong sitwasyon ang Israel nung ipinanganak po ang ating Panginoong Jesucristo, kung saan sinasabi sa aklat ng Isaiah, anong sabi sa aklat ng Isaiah chapter 9, balik tayo verse 2, the people who walk in darkness will see a great light. Those who live in dark land, the light will shine on them. Nabasa niyo ba yan sa aklat ng Mateo? Nasa Mateo chapter 4 po yan. Okay. You shall multiply the nation, you shall increase their gladness, they will be glad in your presence, as with the gladness of harvest, as men rejoice when they divide the soil. You shall break the yoke of their burden and stamp on their shoulders the rod of their oppressor, as at the battle of Midian. So, itong ating title, kaya itong timely hope in the birth of Christ, because meron itong tinatawag natin na prophetic. Ang hula. Ang hula po kasi, kaya inilagay ng Panginoon dyan, ito yung nagbibigay ng pag-asa sa mga nanampalataya na kung nakita nga in the times past, in the Old Testament, na ito yung naganap, ano pag hindi magaganap ito sa dating na panahon at pinangako sa atin ng Diyos? Amen? Yan po yung katotohanan niya. Kaya nga, sa aklat ng Deuteronomy, pagka i-encourage nila doon yung mga prophets, ano sabi? O kaya pag pinabigit-gilid ng babala ang mga Israelite, ang sabi, remember. Di ba lagi sinasabi, remember in the time past? O lagi kung sinasabi ni Joshua o ni Moses, lagi lang pinapaalala. Kasi meron silang reference in the past that kung ano ang ginawa ng Diyos before, na tinitiyak nilang siya gagawin din ngayon. Kaya nila binansagan ng Diyos na, God is a faithful God. Kasi yun po ang magaganap. And God not being faithful, there is no hope sa atin. So ito po yung nagbibigay ng pagkakasal. Past 500 years, 600 years. Ang sabi po, ano ang nangyari na ngayon sa Judah? O ang nangyari sa Israel? Okay, nung panahon naman ito, on the birth of Christ, Judah and Judea is under a Roman rule. Kasi galing sila ng pamamahala ng mga Romano. At alam natin na in the intertestamental period of 400 years, bago sila nasakop, talagang sila po ay mga ayaw nilang may sumako. Bakit tinabaga itong Israel? Ay lagi na lamang mayroong sumasakop sa kanila, bunga na rin ang katigasan ng kanilang ulo ng hindi pagsuko sa Diyos. So, political condition, Roman rule, nung panahon ko ng kapanganakan ng Panginoon, para lang ma-accept yung ating mind, okay, Judea has been under the Roman control since Pompey in 63 BCE. Ibig sabihin, 63, pabalik, kailan pinanganak ang Panginoon? 4 BC, 63, 4 BC, ilang years na nag-rule? More than 50 years na. They were under the Roman oppression for more than 40 years bago pinanganak ang Panginoon. So, their condition is very oppressed. Ito mga Israelites na doon. So, this is the right time for the condition. This is the pressure wherein kailangan na ng pag-asa. Kailangan makita na. Okay, so sabi po rito, Jesus' birth was part of the Roman province of Syria, overseen by the Roman government and military forces. Ang hari nung panahon ng kanyang kapanganakan ay si Herod the Great. Si Herod the Great naman ay isang client king appointed by Rome. Okay.
Siya po ay tinatawag natin isang paranoid king. Noong panahon na to, kaya mahigpit siya. Sa katunayan, ipinapatay niya ang kanyang asawa at mga anak dahil ang nakabalitaan niya, gusto niyang i-take over ng kanyang trono. Kaya nung mabalitaan niya na ipinanganak ang hari, ipinapatay niya ang mga sanggol. Kasi siya po ay paranoid. Ito po yung panahon ng kapanganakan ng Panginoon, okay? And then there is an oppression and control. Ang order po o ang kaayusan is under the military presence and has punishments like crucifixion. So crucifixion is a common crucifixion is a common punishment during that time. Okay? Kaya nung pinako ang Panginoon, hindi siya mag-isa. Sila ay tatlo. Kasi mayroon talagang dalawang, okay. So, pinamurusahan sila ng crucifixion in order to set fear para magdala yun ng takot sa mga tao at hindi na lumaban sa mga Romano. Ito yung panahon nila. Remember, ito po napakabigat nito. Bakit? Pinamurusahan ka ng mga tao, hindi naman tagaw sa inyo. May dadayo, sasakupin ka, kukubin ka, pangumunahan ka, bibigyan ka ng batas, na pag sinuway mo, parurusahan ka sa kanilang batas. Ito po ay very oppressive. Kasi tandaan natin na ang mga Israelites po, hindi sila katulad natin. Tayo, kaya natin i-divide sa ating isip na ang bahaging politikal at ang bahaging reliyon. Tama? Sila po hindi. Ang buong pagkatao nila ay yung buo nilang paniniwala. They are Jew as much as they are Israelites. Ang Judaismo po ay nasa dugo nila. Ikalawa, meron po tinatawag na heavy taxation. Ako, kaya buhay-buhay sila kanino, kay Sinipanda, kay Zacchaeus, at saka kay Mateo, kay Ibay. Kasi talagang, at ang Panginoon nung siya kumain sa publikano, kasama ang publikano, alam niyo po talagang, alam niyo, yun po yung itimbagan sila sa Panginoon. Ang klaseng tao ito. Bakit kumakain siya kasama ng mga publikano? Okay, kasi musinid po ng mga tao yan. Jews pay taxes to both home and local rulers like Herod. Their burden fell hardest on the peasant, farmers, and artisans. Samantalang ang trabaho naman po nila ay farmer, artisan, carpenter, mga gawang kamay. Pero sila ang nilalagyan ng malaking buwis. So talagang mahirap po yung buhay nila. Sa katunayan, meron po dito yung pag-aaral ng Judy, ang mga Hudyo, yung panahon na to, ang pinakamaraming namatay sa kanila, age 15 to 35. Ayon din po sa archaeology na hukay. Madalang ang maabot sa kanila ng 60 and 70. Sobrang hirap ng kanilang buhay. They were depressed. They need medication. That's the reason nung pinanganak ang Panginoon sa Lumakan, naabot siya ng mga may sakit. Ginukot yung ibabaw ng ibabado yung mga lumpo. Because yun yung kanilang nararamdaman ng panahon na to. They are still depressed. Okay, they are in the darkness. Ang kanilang pong kabuhayan ni agriculture is struggling under debt and land loss. Yung kanilang lupang sinasaka mamaya, ibargoy na. Pinagdaanan po natin, alam po yun ang Panginoon. Kaya sinasabi na, alam ang Panginoon, ano, tayo pinagdadaanan, sabi sa akin ng Hebrew 4:12. Kasi yun po yung pinagdadaanan din po natin ngayon. At siya po ay expose sa mga ganito. At siya po isa sa mga tinatawag na nila, the family of artisan, carpenter na rin kanyang ama, at maging siya. Ano po? So, wealth was concentrated among elites and temple authorities. Yung tinatawag natin na, yung status, classification, hierarchy. Classified ang kanilang uri ng tao. Okay? Yung mayaman, talagang sa kanilang nabibilang yan. Yung mga mahihirap, talagang dyan lang sila. Sa ibaba. Okay. Dalawa, ang trade, ang Roman roads, okay, trade and infrastructure, and then, problema pa nila, yung tinatawag natin na religious conditions. Kasi may yung tatlong reliyon na tinataga, nahahati-hati yung buhay nila.
Kasi mayroong pariseyo. Na itong pariseyo, sobrang istrikto sa mga batas at mga kautosan ng oral tradition, at meron namang saduseyo na sobrang namang liberal. Na lahat ng bagay ay pwede, at hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Meron namang tinatawag na essence o essenis. Ito naman ay separatist communist. Ano ko makibilang dyan? Huwag tayong kumain. Huwag tayong ganito. Huwag tayong tumawa. Okay, awakening divine intervention, positive decadence is false. At meron tinatawag na mga zealots. Ito naman yung mga religious and radicals. Sila naman itong mahilig magkaklas at lalo sila ang nangunguna to overthrow the Romans. Pero sila po ay nasa bahagi pa nila ng religion. Kaya, there's a great messianic expectations. Ito na yung tama at hinog na panahon na hinihintay nila kailangan dumating ang ating this is the great time, this is the right time. At sabi ni Paul sa Galatians chapter 4, verse 4, at the right time, God set forth the Son, born of a woman, born under the law that oppresses them. Hindi na po yung sitwasyon nila. Ang sitwasyon po nila, 2,400 years or 500 years, oppressed, but we are under the great darkness ng sin at lahat ng bagay na nasa atin po kapaligiran. So ito po yung tamang panahon na tinatawag natin na sinabi sa aklat ng Isaiah 9:6 na for to us a child is born, to us a child is given. And the government will rest on his shoulder. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. So ang una nating point is the birth of hope. Ang kapanganatan ng pag-asa. Sabi ko na, for to us, a child is born, it is the gift of a child. Ano po? God's promise of salvation. Ipinangako ng Diyos, kaya't sa tamang panahon, ang Diyos ang gumalaw. Ang sabi ko ay, to us, a child is born, a son is given. May ibinigay na sanggol. May anak. May ipinanganak na sanggol. May ibinigay na anak. Kaya talang, ano yung anak ang ibinigay? Ang magandang tugon ng Diyos sa isang tao o sa isang lipunan o sa panahon natin na nasa gitna ng kadiliman, kailangan mayroong liwanag. Ano ba liwanag? Ang liwanag na nagmumula sa Kanya. Nasa pag-asa. Hindi alam ng mga taong nasa dilim na hindi walang pag-asa at sila nasa gitna ng dilim. Ang alam nila ang pag-asa nila magmumula sa kanila sa kanilang gawa. And ito po, in Isaiah 9:6-8, for to us a child is born, to us a son is given, is the birth of hope. Ang kapanganakan ng pag-asa. So, the giving of a child is God's love of demonstration of pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. John 3:16, hindi na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ibigay ang kanyang bugtong na anak. And the word give, kung salitang ibigay, kapag napakadaling banggitin natin, di ba? Tayo mga tao. Kaya ito yung napakabigat na salita, sapagkat ang pagbibigay ko ayon hindi para sa ating bibigyan, kung hindi ayon sa karakter ng magbibigay. Hindi dahil tayo kaibig-ibig, kung hindi dahil ang Diyos na nagbigay, ay umiibig sa mga tao walang may kakayang yan po yung pag-asa na pinapangako sa atin. That is also the prophecy, the fulfillment of prophecy in Micah 5:2, wherein a Messiah is born in
in Luke chapter 2, verse 10 to 11, Luke chapter 2, verses 10 to 11, sabi po ito, but an angel said to them, do not be afraid, for behold, I will bring you good news of great joy, which will be for all the people. Brothers and sisters, if you are in Israel, kung ikaw ay nasa Israel, at lahat ng oppression at kabilimang ito ay nararamdaman mo, at hindi mo na alam kung saan ka pupunta, di ba? Kasi nasa loob kayo ng isang Roman rule. Wala kayong pupuntahan. Wala kayong alam na patutunguhan. Then suddenly, an angel of the Lord will appear. Masasabihin mo, matay na ako. Ito na ang anghel. Hinusgahan na ako. Pero sabi, tignan mo na. Sabi ng anghel, hindi matakot. Meron ako isang napakagandang balita na magdadala sa inyo ng isang napakalamig na galakan, which means, this is the answer for all your despair. This is the hope you are looking for. Ang pag-asa ay ibinanganak na. Okay, sabi niya, for today, kailan ito nangyari? Ngayon na, ibinanganak na ngayon. Saan? Sabi ng hula, sa lungsod ni David. Ano po ba? Ibinanganak na para sa inyo. Nakita niyo po yun? Has been born for you. Ibinanganak para sa inyo. Okay. Sabi po, isang tagapagligtas ang Misaya, ang Panginoon. So dito makikita natin na sa declaration po ng anghel, ito ang kapanganakan ng pag-asa ng isang tao. Ito ang kapanganakan ng pag-asa ng isang nation. Na nasa ilalim, this is the Messiah we know for. Hinug na ang panahon. The Messiah must come. Kailangan na siyang dumating. Hindi ka na pwedeng ma-delay. This is the time. Ano po? Ang sinabi din po dun sa aklat ng Mateo, yung aklat yung sinasabi, Emmanuel. Nandun din po sa Isaiah 7:14. Ano po ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Sabi din po sa Isaiah 7:14. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, a virgin will be with a child, and bear a son, and shall call his name Emmanuel, which means what? God is with us. So the birth of hope is because there is the birth, the incarnation of God. Jesus Christ is our hope. Siya ang ating pag-asa. Okay? Ito rin po yung sinasabi niya dito na ang kapanganakan, ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng tanda. So, ang Diyos din ang magbibigay ng tanda upang hindi na tayo maligaw. Sapagkat ang ipanganganak ay ang Diyos din mismo at siya rin mismo ang kapanganakan ng pag-asa. So the first one is the birth of hope, is the birth of Christ. In Isaiah, also in Luke, and also in Matthew 1:21. Kapanganakan mo siyang Jesus sapagkat iligtas niya ang mga tao sa kasalanan. Ano ba magiging dahilan ng hopelessness ng isang tao? Kasalanan. Because sin brings forth death. Sabi sa James, ang pinanganganak ng kasalanan ay kamatayan. Sabi naman sa unang Pedro, we were born in the living hope. So
the resurrection of Jesus Christ. Bakit pinanganak tayo sa buhay ng pag-asa? So the birth of Christ, His resurrection, is our hope. It's the birth of hope nating mga tao. Okay? So makikita po natin yan. So the next natin point is the future hope, which is yung kasunod, and ang sunod po is the source of hope. Maraming pong salamat, Panginoon. Salamat sa pag-asa ang patuloy mong pinagkakaroon. Okay, Panginoon, kung ang pag-asa ay mamamatay sa puso ng tao, mamamatay din po ang kasigas-sigas sa buhay. Kaya, ikaw ang aming pag-asa hindi namamatay. Pag-puso ay nag-aalap sa aming puso. Inuulit ka namin, Ama, sa pangalan ng Jesus. Amen.